May pasok na ulit sa school si Pinky at habang nagpe-prepare pa nga siya doon, eto, at tinahi ko na nga yung pagsasabitan ng hook ng palda niya. Paano ba naman kasi, nung binili namin to sa palengke, hindi talaga siya nakatahi. Sinadya daw talaga nila yun. Dahil iba-iba nga naman yung waistline ng mga bata. So, nung first day ni Pinky, perdible lang muna ginamit namin. Kasi kung kailan kailangan yung karayom, hala, nawawala. So, ayan nga, bumili kami sa Mr. DIY ng isang pack ng karayom, magkakaibang size at ewan ko na lang talaga kapag nawala pa talaga ito. Pagpasensyahan nyo na yung kaitsurahan ng mamshi nyo. Mukha talagang bruhay yan every time nagigising. Nung paalis na kami para ihatid si Pinky, nagising si Kowa. Tinanong namin siya kung gusto niya sumama. Oo daw. Basta sabi ko, walang carry ha. Bawal magkarga-karga. Payag naman siya. So, from bahay, konting lakad sa kalsada, tawid. Tapos ito na nga yung view na lalakarin namin. Mga 400 meters lang to. So, balikan 800 meters ang lakad namin. Instant exercise namin yan sa umaga pa lang. Mga nagtatanong kung meron daw bang malapit na poultry dito sa area namin. I think so. Napansin kasi namin, marami talaga mga nag-aalaga dito ng manok, baboy, baka, basta iba-iba, kambing, ganyan. Sa pagbalik nga namin, tsaka ko lang nakita na hala, ang dami na namang langaw dito. Kahapon pa, nung isang araw pa yata nag-spray si Pinggoy ng fly killer. Sobrang effective niya. Talagang ikaw na mauumay talaga sa mga langaw na patay sa sahig. Gabi pa lang kasi, nagluto na si Pinggoy ng adobo dahil yun yung request ni Pinky na babaunin niya sa school, maliban sa mga snacks. So, for breakfast, bumili lang din kami ng pandesal, timpla ng kape, may butter dyan. Ewan ko, pero parang natatabangan ako kapag butter lang. Iba talaga yung lasa ng dairy cream sa mainit na pandesal, no? Minsan nga pala may mga nagko-comment, may nababasa akong message na, ay, ang galing, no? At least na pagsasama nyo yung parents nyo sa iisang bahay. Oo naman, carry naman. May mga times na okay talaga. Pero may mga times din naman na may mga misunderstanding kami. Yun yung isang bagay talaga na hindi maiiwasan kapag may kasama ka sa bahay. And sa mga nagtatanong, nasa naman daw yung nanay ko? Nasa Leyte po. Huwag kayong mag-alala. Kung sakaling maisipan niyang lumuwas dito, syempre, welcome na welcome siya dito sa bahay. Doon siya sa kwarto ni Papa. Charot! Alam mo, napansin ko kay Kowa, sobrang naninibago talaga siya kapag may pasok si Pink sa school dahil nga ang tagal niya doon sa school, diba? So, siya, napapansin ko na parang naboboard din siya kasi wala siyang naaasar, wala siyang kakulitan, wala siyang kalaro. So, minsan kung ano-ano lang talaga yung pinagagawa ni Kowa, paikot-ikot lang din siya dito sa bahay, minsan buntot sa akin, minsan buntot pambuntot kay Papa. Tapos nga pala makapag-almusal, dumiretso na nga ako dito and ang bala ko talaga sana, maglalaba lang ako, magkukusot ako. Ito na naman ako sa nadidistract ako. Nakita ko may tubig yung palanggana. Di sabi ko, sayang naman, i-dilig ko na muna sa halaman. Tapos may nakita ako mga dumi-dumi sa sahig. Sabi ko, sige, magwawalis na nga muna ako. Hanggang sa, hala, ayan yung pagkukusot na delay na naman. Nakakaloka talaga to. Kaya minsan talaga, kapag alam ko meron ako mga kailangang i-fill na mga content, iniiwasan ko talagang lumabas dito sa likod. Dahil ang dami kong nakikitang kailangang gawin, ayusin, linisin, labhan, or kung ano pa. Tanong din pala si Pinggoy sa kapitbahay, if ever daw na merong magdadamo dito, magkano yung binabayad nila? Nasa 500 daw para linisin yung mga damo. Kasi even yung sa likod, medyo malago na siya. Tumingin-tingin din naman ako online ng grass cutter. Alam, medyo may kamahalan din pala yung ganun. So, eto nga palang kinukusot ko dito. Uniform medya, sando ni Pinky. Paano ba naman? Nung pag-uwi, may napansin akong mancha doon sa uniform niya. 2 pares kasi ng uniform niya, yung binili namin. So, salitan lang talaga yung labanon. And dumating na nga pala dito si Papa. Bumili siya ng gas para doon sa aming motor. So, ang nangyari, di ba? Pumunta yung taga-Rusi dito. Dinala yung motor doon sa shop nila. Tapos, pagkabalik dito, hindi namin naabutan, nagkasalisi. So, ang problema pala is sa may karburador. So, kaya pala kahapon, habang nililinis ni Papa yung motor, amoy singaw ng gas. Tapos, pina-full tank pa yata ni Pingo yung motor. Ala, naubos yung laman nung motor. Wala nang gas. Nakakaloka. Malis muna kanina saglit si Papa para bumili ng gas. Mailagay nga dito sa aming motor. At dadalhin naman nila ito sa mekaniko. Magpapa-second opinion sila dito sa may paggawaan ng motor malapit sa amin. Just to see if meron pang ibang option na pwedeng magawa para mas makatipid. Grabe yung pagtitipid naman talaga yan. Kasi ang mahal talaga kapag kumuha kami ng motor o kaya ng
ng e-bike. So, tsagain muna namin yan. So, ayan na nga si Kowa. Kung ano-ano na lang din talaga yung ginagawa niya dito para lang talaga malibang din siya kasi hindi pa start yung pasukan niya. Hindi rin naman nagtagal si na Pinggoy. Nakabalik din agad sila. Nag-prepare na nga siya ng kakainin namin for lunch na tinola. Nagsaing na nga rin pala siya. At ang gusto niya talagang sinasahog dito sa tinola, papaya kesa sa sayote. Alam mo, before, kapag tinola ang ulam, hindi trip ng mga bata, halos ayaw nilang kumain. Tapos napansin namin, nung nakaraang linggo yata yun, nagluto si Pinggoy ng tinola. Ang daming nakain ng mga bata. As in, nagre-request pa ng pangalawang bowl, ganyan. So, ibig sabihin, nagustuhan nila. And kasi mas prominent, yung lasa ng luya. Kaya siguro na-off yung mga bata. So, ayun nga yung ginagawa niya. Medyo less na yung atake ng luya para mas ma-enjoy ng mga bata yung ulam. And para pala sa nagtatanong kung ano itong ginagamit naming electric cooker, bale, Zolele yung brand niya. Zolele na induction cooker. And then, itong pot na ginagamit namin, Xiaomi yung brand niya. And 4 liters yung capacity niyan. If ever na bet nyo ng mga yan, lalagay ko yung link niyan sa comment section. And nasa showcase ko rin naman yan. Anyway, dito nga pala sa may likod, busy naman si Papa dahil, ayan, kinikis-kis niya nga ng, ano bang tawag dito, sandpaper, itong motor. Kasi gusto niya nga pagandahin ito. So, nung nagpunta kami ng Mr. DIY, bumili na rin si Pinggoy ng mga spray paint na magagamit nga para dito. And pagdating kasi sa kaartehan sa motor, parang number 1 si Papa dyan. Dahil kita mo naman yung motor niya more than a decade na yun. Parang bago pa rin talaga kasi sobrang maalaga siya sa motor niya. Kabaligtaran namin. So, diba kung matagal na kayo nanonood ng vlog ko, there was a time na pinost ko na nga ito for sale. Kaso nung bibilhin na, as in, ready to bayad na nga yung bibilhin nito. Tsaka ko lang nakita na, oh my God, misspelled pala yung middle name ko doon sa ORCR. Ayoko naman magbenta ng motor ng merong problema sa pangalan, ganyan. Kasi, what if may mangyaring something, tapos balikan ako? Ayoko naman ganun. Ayoko na may sabit ako. So, sabi ko, hindi ko na lang ibebenta yan. Kaya sa mga nagtataka, bakit kasi hindi nyo ma-let go yung motor na yan? Yun na nga ang dahilan. Pala, dahil nalinisan ko na rin itong mga lamesa dito sa labas, naglagay na rin ako ng cover na gingham dito, color brown. Ito ay picnic mat namin. Tapos nilagyan ko pa ng PVC na cover, even doon sa table ng mga bata. Tapos, ayan yung mga pinagagamit nilang pintura para doon sa luma naming motor. Meron din pala ako mga isinalang panglabahin doon sa washing machine. So, kain na muna kami ng lunch dahil luto naman na itong ulam naming tinola. Kaya, tara, kain tayo! Pagkatapos naman namin mag-lunch, dito na nga ako dumiretso sa may likod para makapag-asikaso ng mga isasampay. Sabi ko kay Kowa, nak, wala dito yung tripod. Videohan mo naman si Mami. Kaso, napakalikot naman talaga ng pagbe-video ng Kowa na yan. Yung ibang mga sticker na kayang tanggalin, tinry niyang tanggalin, and then yung pintura nga pala na binili, matte siya na black. Mas better daw yung matte na black dito kaysa sa glossy. So, ayan yung motor ni Papa. Alagang-alaga. Kaya naman, nung napaayos namin yung motor, sabi ni Papa, gusto niyang pagandahin nga rin daw. So, eto namang si Kowa, dahil kung saan-saan nga nagpupunta, pagpasok ko dito sa kwarto ni Papa, andito pala siya. Ginulo yung mga unan. Kaya sabi ko, linisin niya at ligpitin yung mga unan. So, ito yung update sa itsura ng kwarto niya. Nasa harap yung TV drawer, video kay mga speaker, may sariling sofa, at kung anik-anik. So far, maayos palagi itong kwarto niya. So, ito na nga yung itsura ng motor namin before. O, diba? Napakaluma na talagang tingnan. And after, o, diba? Sino ka dyan? Yung nagastos namin dito so far sa pagpapaayos, labor, pati na rin dun sa pintura, around 4,000 pesos na. And hopefully talaga, wala nang aberya dahil malaking bagay na yung 4,000 na yon, no? Pero kung magagamit naman namin itong motor para maihatid sundo, yung mga bata, tsaka kapag may bibilhin, talipapa or somewhere, at least meron kaming service. So, ito nga pala yung isa sa kailangan naming palitan dahil sobrang nag-yellowish na siya na hindi na siya ganun ka-clear. Let me know kung merong nabibilhan ng ganyan online para mapapalitan din namin. Meron din kaming top box dito kaso nagka-problema yata sa lock, kaya pinwersa siyang tanggalin. So, ayan, nasira tuloy yung lock niya. So, I think gagamitan na lang namin ng chain yung top box para ma-lock namin if ever lang naman na may importanteng ilalagay dyan. Mga hapon na nga pala ito, kaming dalawa lang na Pinggoy,
Joyride! Tapos, nag-try kami maghanap ng ibang cafe sa kabilang Ibayo naman. Tapos, meron kasi kaming naririnig na racing kinemerot dito. So, tinry din naming puntahan. And so far, so good naman yung takbo nitong motor namin. Nakaka-enjoy, nakaka-miss. Kasi dati naalala ko kapag sumasakay ako ng habal-habal, kapag papasok sa work, na-enjoy ko siya lalo na kapag gabi. Ganda rin talaga magmotor dito nga sa lugar namin. Dahil halos wala talagang traffic. As in, talagang dire-diretso yung biyahe mo. So, siguro mga 1 oras din kaming nawala. Pagbalik nga, ayan, si Pinky, naabutan namin. Nagtatanggal-tanggal na ng mga nalaglag na mangga. Then pagkarating nga namin, diretso agad ako dito sa may likod para magtanggal ng mga sinampay. Ayan na naman ako sa hindi pa nalalapag yung bag. Diretso na agad sa kilo sa mga gawaing bahay ang inaatupag. Ayun nga, nung umalis kami ni Pinggoy, dahil naghahanap nga kami ng cafe sa ibang parte naman, alam mo, ang layo na ng nararating namin, wala kami nakikitang cafe. Puro mga lumihan, hardware, yung mga nakikita namin. So, hindi na kami naghanap pa. Umuwi na lang talaga kami dito ng bahay. At ito yung naabutan ko sa kwarto. Bakit naman kasi may mga payong dito? Ginawang bahay-bahayan pala ng mga bata habang wala kami. Nakakaloka. So, magliligpit lang ako dito sa kwarto at ipagpapasok ko na nga sa mga cabinet, yung mga naitupi ng tuwalya at kung ano-ano pang damit. At kinagabihan nga pala, midnight snack na to. Ayan, nagyaya si Pinggoy, 7-Eleven, at bibilan niya daw ako ng gusto ko. Nagkikrave kasi ako sa chocolate. Something na matamis. Tinanong ko si Papa kung anong gusto niya sa 7-Eleven. Cheese curls at Pepsi daw yung kanya. And eto na lang talaga yung pinakamalapit na Starbucks na nakikita ko sa akin. Sa mga nag-try ng ganyan, masarap ba yung ganito? Kalasa niya ba yung nabibiling drinks doon sa mismong SB? Let me know naman. Dahil natitempt na nga ako talagang bumili niyan. At eto yung paborito ko pagdating sa Magnum, yung almond. Sobrang sarap kasi niyan talaga. Alam mo, isa rin talaga sa kagandahan kapag meron kang service, kahit nasabihin mong lumang motor yan. Kasi kapag meron kayong gustong puntahan, bili ng midnight snack, magagawa nyo na. Kasi napansin ko nga dito sa area namin, kapag mga alas 7 ng gabi, parang hirap ka na talagang makasakay ng jeep, even tricycle. So, ang ending, hindi na lang talaga kami aalis ng bahay kasi nga hirap na nga makaalis, hirap pang makasakay pa uwi. Kaninang hapon, dahil wala naman kaming napala, wala kami nahanap na cafe, dito na lang ang bagsak ng quick date namin. Pag kumakain ako ng Magnum, binubuksan ko talaga yung wrapper niya ng ganyan para merong sasalo in case na may malaglag na chocolate coating. Kasi sayang yun yung pinakamasarap. And pagka-uwi nga, inasikaso ko na rin yung pagpa-plansya ng uniform ni Pinky. So, hindi naman siya traditional na plansya. Steamer lang yung ginagamit ko. Hire nga pala yung brand ng steamer na to. And bago pa magbakasyon, ito na rin yung ginagamit ko kapag pa-plansyahin yung uniform noon ni Pinky. Mas madali siyang gamitin pang plansya. For me lang naman kasi isasabit ko nga lang yung damit niya dyan. And papasadahan ko lang nitong steamer. If ever lang naman na bet nyo, lagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko rin yan. And alam mo ba, naalala ko tuloy bigla kasi diba namili kami sa palengke ng uniform ni Pinky, which is eto nga. So nagkakaroon pa kami ng iba-ibang opinion sa kung ano yung kailangang bilhin na blouse para sa kanya. Kasi sina Pinggoy ang gusto yung ganitong tela para daw hindi kapitin ng mancha, mas madaling linisin, mas madaling labhan. Pero kasi ako ayoko ng telang ganito dahil ang init nito sa balat. Kasi naalala ko nung college ako, yung blouse namin, ganyan yung tela. Ang init na talaga sa pakiramdam. Tapos, syempre, hindi naman aircon yung classroom ni Pinky. Talagang pagpapawisan siya ng husto. Tapos, pinagsusuot pa namin ng sando. Ako kasi, ang gusto kong blouse sana ni Pinky na pang uniform niya, yung cotton lang. Di bale nang sabihin na madaling mamantsahan. Eh, di labahan na lang ng maayos. Kasi bigla ko naalala talaga. Inis na inis ako sa school uniform namin nung college. Lalo na sa blouse. Sobrang init niya talaga sa pakiramdam. Lagkit overload talaga ako noon bago pa makapasok sa school. Tapos nagko-commute pa kasi ako noon. Isang tricycle, tapos jeep para lang makapasok sa school. Tapos ang init ng uniform mo, ay good luck talaga. Na-ready ko na rin pala yung portable toilet namin. Baka sakaling makaihi in the middle of the night. Ang mga bagets at least hindi na pupunta ng CR. At wag na sanang umihi pa sa higa. So ayun lang naman ang chika ng Momshi for today's video. Thank you for watching.